Sa New Day mga kasangbahay, it's March 24, 2026, araw ng Martes. At ibig sabihin yan, bagong chance to learn something unique and different. That's right! That's right, that's right! Kita naman sa mga outfit namin ni Joshua. Ay, wow! Kami muna ngayon, magiging workout bodies muna kami for today. Workout kayo Time freeze ka Pahinga muna tayo. Oo, masyado ka ng batak eh. Oo, Pahinga muna tayo. Saktong-sakto yung exercise na gagawin namin ni Tini mamaya para sa mga kasangbahay nating naghahanap ng affordable pero effective na workout. Abangan niyo yan kasi isang material lang pala. Pwede ka lang pagpawisan at ma-energize. Alamin natin kung ano yan with our special guest from Jump Manila. Jump Manila. Sing. O, ito. Ayun na pala sila. O, ito, paalala naman po na mag-ingat tayo dahil marami pa rin po ngayon ang nagkakasakit dahil sa pambago-bagong panahon. Kaya po mamaya alamin natin ang mga paraan para maproteksyonan ang ating sarili sa mga sakit gaya po ng super flu. At tatalakayin po yan mamaya ng ating doktor sa usapang pangkalusugan. Yan, tutok lang po kayo mga kasangbahay. At syempre para po mas mapalakas din natin yung ating mga katawan, kailangan natin i-level up yung breakfast natin with pandeseta recipe ni Chef Charles Reister Fernando. Yan o, si Chef Bob. Good morning po. Punta po ako dyan mamaya. First time na marinig na pandeshet. Pandeseta. Parang naman yung pandesal. Magkano kaya isa niya? Kasi yung pandesal sa amin ay 5 pesos lang. Sa mga pagpandeshet, ang mga shete na yun. Saka tayo dito, pandesal at pansit lang yung palaman, di ba? Kaya social na. Mamaya titikman natin yan yung pandeseta. Pero ito napapaisip ng tuloy ako sa sa isang almusal na paboritong ihain ng Pinoy at yan nga ay ang pandesal. Kung may isang palaman lang ang pwede ninyong ipalaman sa pandesal, ano ito at bakit? O, kayong sasagot. O, ano bang palaman ang gusto nyo? Ako, mauna na ako, gusto ko yung yung ginawa ni Ira yung pesto. Pesto. Ang social mo pandesal. naman. Sa gabi. Okay. Bakit daw rin ni Irene pumasok sa isip ko yung garlic, yung may butter. Sige na nga, gagawin ko na kayo. Butter. Butter. O, ano pa? Ako madali lang, scrambled egg. Masaya na ako doon. Very basic. Ako, cheese. Cream cheese. Ay, social ka din. Mayaman din ako. Kesong Pinoy. Keso. Uy, baka magtampo yung peanut butter. Sino ba yun? Sino ba yun? Story yun, peanut butter. Eh, kayo naman mga kasangbahay, kung may isang palaman lang ang pwede mong ipalaman sa pandesal, ano ito at bakit? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya, babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! O, paano iwan muna namin kayo, ha? Medyo Iwan ano nyo kasi kami. kami yun eh. For the galaw-galaw kami for today. Oo, sasama kami sa exercises para magkaroon din naman kami ng healthy body, Ian, gaya nung sa'yo. Body naman. Ready na kami, oh. Gagawin ko na yung goal ko eh. Kasi di ba goal ko magkapangan na tulad mo? Ito pa nga. Wala pang pa nga, bro. Sige, Ito na yun. Ito na yung chance ko. Sige, galingan nyo. Exit muna kami. Galingan nyo, guys. See you Galingan later, nyo. guys. At syempre, dahil summer season na nga ngayon, bukod sa kailangan maging goal talaga natin si Ian. Yung mga nagbabalak magbakasyon dyan, ha? Kung meron po kayong summer getaway abroad, yung mga chikiting po ninyo, pero walang kasamang magulang o legal po na guardian, siguraduhin pong mag-apply ng travel clearance or certificate of exemption sa Department of Social Welfare and Development o DSWD po. At least 30 days bago po ang inyong flight. Napaka-importante po nito para iwas aberya, iwas rush, at syempre, higit sa lahat, iwas offload sa airport. Naku, ayaw po natin yan. Pero don't worry po mga kasangbahay, hindi po ninyo kailangan ng pumila dahil online naman po ang application para po sa inyong minor traveling abroad o MTA sa mta.dswd.gov.ph. At syempre, ang kailangan po, mag-plan ahead po kayo. Plan early mga kasangbahay para siguradong stress-free at masaya ang inyong bakasyon. Tsaka siguro tingnan na lang din nila kung saan babiyahe. Kasi nga kanina pinagkukwentuhan natin na marami ng mga flights na naka-cancel. So, yung karamihan sa mga flights na
nagpupunta pa dun sa bansa ay yung mga full flights na lang. So, abang-abang po kayo sa kung ano yung advisory po ng inyong mga airlines. Tama. Yes, at ito naman, may abiso naman tayo para sa mga bumibisita sa Maybunga Rainforest Park sa Pasig City. Pansamantala kasing isinara ang water park. Simula po yan kahapon, araw ng Lunes hanggang sa araw ng Linggo, March 23 hanggang 29, 2026. Kailangan kasi nilang ayusin at linisin ang facilities para siguradong fresh at ready na ito for summer season. At huwag din po kayong mag-alala, muli naman itong magbubukas sa March 30, araw ng Lunes. At kung gusto nyo talagang bumisita, bukas pa rin naman ang ibang bahagi ng park at pwede pong doon muna kayo tumambay kasama ang pamilya o barkada. Yay! Eto naman, may exciting news tayo. Alam niyo ba na meron uling nakitang mga Philippine sambar o Philippine deer sa Marinduque. Pero ang mga usa na ito ay considered pa rin as a vulnerable species. Kaya pakiusap po ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na huwag po silang huhulihin o sasaktan. Itinuturing po silang endangered kaya kailangan natin silang protektahan at iwasang gambalain, lalo na po kung mapadpad sila sa malapit sa mga kalsada. Alinsunod po sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, may mabigat po na multa at pwedeng makulong ang mga lalabag dito. Kaya para sa mga nakakakita o makakakita sa native deer species na ito, i-report po agad sa inyong barangay o sa DENR para sila ay mabantayan at maingatan. Pero niya ako nakitang isang post na video nila kasi nakakita nga sila na tong sambar na to. Kaya nakakatuwa kasi ibig sabihin kahit papano na dun sa lugar na kung saan nandun sila, protected pa rin sila ng environment na yun. Kaya sana wag natin silang guluhin, hayaan niyo po silang mabuhay ng payapa sa lugar na yun. Correct. Tsaka para mas dumami pa rin Oo. sila, di ba? Part din to ng natin, ng ecosystem Yes. natin. At para naman po sa ating weather outlook for today, dito po sa Metro Manila, nasa 21 hanggang 32 degrees Celsius po ang temperatura. Napakababa lang din po ng chance na umulan dahil nasa 10% lang po ito. Kaya po, asahan ang tuyo at mainit na panahon. Uminom po ng maraming tubig ha at huwag kalimutang magdala ng payong para may pansilong tayo sa tindi ng sikat ng araw sa tanghali. Ingat po mga Oh, kasambahay. Manila. Pero ngayong umaga parang medyo malamig-lamig, no? Oo, Medyo malamig-lamig medyo. paglabas ko kanina. Pero ito naman, sa bandang Cebu naman, maaliwalas ang langit dahil nasa 10% lang din ang chance na umulan. Aabot sa 25 to 31 degrees Celsius ang init. Kaya magsuot na lang ng preskong damit para hindi tayo masyadong mahapo sa init. At mag-sunblock na rin tayo para protektado ang ating balat kung kailangang lumabas ng bahay o opisina. Yes! Sa dako naman po ng Davao, sobra-sobra po ang init dahil papalo sa 24 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura. Pero dahil 10% chance lang po ang pag-ulan, sulitin nyo na po ang pagpapatuyo ng labada dahil sure na sure, matutuyo agad yan. Pati mga sapatos nyo, Yan, ilaban nyo no? na rin. Sabay nyo na. Kumot, yan. Lahat ng malalaki. Huwag lang po tayo masyado magbababad sa arawan, lalo na po sa tanghali para hindi po tayo mahilo o ma-heat stroke. Stay safe and informed, mga kasangbahay. Yes! At sumikat naman ang araw kaninang 5:58 a.m. At lulubog po ito mamayang 6-7 p.m. Laging 6-7 yung sunset. 6-7, no? Kaya po, kung mahilig kayong mag-collect ng sunset at sunrise pics, tandaan nyo na po yung oras. Ready your cameras, mga kasangbahay. Yun o. This time naman, puntahan naman natin sina Joshua at Tiri para sabayan sila sa ating morning exercises. Kamusta kayo dyan, guys? Hindi mo ba nakikita? Ian Miranda, konti na lang. May pangana rin ako. Agad-agad. Konti na lang, oh. Pero kung akala nyo kailangan ng mamahaling gym equipment para maging fit, baka magbago ang isip nyo ngayong umaga. Paano kung sasabihin namin na isang simpleng lubid lang? Yes! Ang jump rope! Pwede na maging full body workout na swak sa budget at pwedeng gawin kahit saan. This morning, kasama natin ang founder ng isang fitness movement
na nagpo-promote ng affordable at accessible na ehersisyo para sa lahat. Let's welcome Mr. Erwin Lang, ang founder ng Jump Manila with his crew. Good morning, Sir Erwin, at sa inyo pong mga kasama. Good morning po. Welcome po sa Good Morning. Good morning! Sige po, Sir Erwin, bati po tayo sa ating mga viewers. Hi, good morning everyone. Ako po si Erwin from Jump Manila. So today, magtuturo kami ng mga benefits ng Jump Rope and paano nyo to pwedeng simulan. Yo. Pero, sir, pwede niyo po bang i-share muna sa amin paano po ba nagsimula itong Jump Manila? Tsaka ano po yung nag-inspire sa inyo na simulan siya at i-promote ang Jump Rope as a fitness? So ako kasi, nag-start ako with Jump Rope nung 2016, 2017 pa. Nung mga time na yon, I was overweight. So naghahanap ako ng mabilis na way to lose weight. So naghahanap ako ng mga cardio. So nung time na yun, tinatamad akong tumakbo. So, nag-enroll ako sa gym, then may nakita ako isang guy na nagja-jump rope. So, sobra ako na-impress kasi ang galing niya mag-footworks. Nung time na yun, ang ginagagawa ko lang yung basic jump. So, nag-research ako. So, doon ko nakita na ang dami pala niyang benefits at saka ang dami niyang pwedeng gawin. Okay. So, fast forward 2019, doon ako nag-try mag-build ng community kasi may mga knowledge na ako about jump rope. So, nag-try ako mag-share sa iba. Nice! Then, after nun, diretso biglang nagkaroon ng pandemic. Oo Doon nga pala. na-realize ng mga tao, doon nila actually na mas na-appreciate yung jump rope. Since nasa bahay lang sila, wala sila ibang workout. tama. So nakita nila yung jump rope na enough na sobrang nakakapawis na siya. It's a good workout. So doon na nag-start. Tsaka di kailangan na sobrang laking space para Yes. magawa siya. Kahit sa loob lang ng bahay. True. Pero speaking of the benefits naman po na nabanggit nyo kayo, ano po ba yung mga benefits ng jump rope? Jump rope, actually marami siyang benefits, pero some of it, it's good for the heart kasi cardio exercise Yeah, siya. oo. Tapos good for coordination. Also, it's a great way para to lose weight. Nice. Burn fat. So, Burn totoo fat. po yung sinasabi nila, sir, na mabilis talaga makapag-burn ng calories. Yes. Kasi yun po yung hinahabol namin. Oo nga Yes. Para Kaya lumabas yung sobrang panga. effective siya. Parang may study na 30 minutes of jogging is equivalent to 10 minutes of jump rope. Talaga, mas ano siya. Wow. Ayun nga sa mga taong walang oras sinasabi, Yes. di ba? Walang space. Talagang mas mai-engage talaga sila mag-jump rope talaga. Pero, eto sa mga tao naman na nai-intimidate naman, ako baka kailangan gumastos pa na malaki. Magkano po ba yung, kumbaga, start-up kailangan para magsimula, So, makapag-jump rope? sobrang affordable lang niya. Actually, ang pinakamura na sa mga 200. Tapos yun, enough na yun. You can use it for pang-araw-araw na siya. Tama, hindi ganun kabigat. Kasi iba pagka nagbabayad ng membership sa mga gym, Yes. True. minsan mas mahal pa nga sa 200, di ba? Tama. Naalala ko yung mama ko, alam mo yung gamit niya? Yung goma. Goma? Oo, Yung goma. pinagdugtong-dugtong na goma. Pinagdugtong-dugtong. Actually, yung iba lalo na nung pandemic, kasi nung mga time na yun, hindi sila makabili ng jump rope. Yung iba gamit lang nila yung tali sa pagsampay. Oh, di ba? Ang daming ways, ang daming pwedeng alternatives pala, no, sir? Pero pwede niyo po ba kami turuan ngayon ng mga basic lang Ayan po na. muna na Ayan mga jump rope routine na pwede po namin gawin kasama ng mga viewers po natin? Kinakabahan tuloy ako. Start tayo yung basic bounce lang. So, nasa likod yung rope, start tayo sa likod. Tapos yung timing niyan, antayin nyo munang tumama yung rope sa floor bago kayo tumalon. So, Okay. ganito siya. Yan. Antayin nyo muna. Hoy! Nakaisa na tayo. Try natin makasampo. sampu. Yun lang, timing lang. Huwag kayong tatalon agad. Antayin nyo munang bumaba yung rope bago kayo tumalon. Ready? Sige, start. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun. Habol ako. Ayan, habol na kita. Nice. Ganun pala yung coach. Ito yung pinaka-basic Nagsastart muna. pala sa Basic. likod. Kaya sa likod. Kasi yung ginagawa mo? Ganito sa Sa harap. May Tinaw nyo, mali ako agad mga kasambahay. Kaya dapat talaga may nagtuturo eh. Yes. Sa likod pala yung nagsastart. Sige, Kaya parang kulang ako sa buwelo. Yun kailangan kasi sa likod para may buwelo kayo, may momentum siya. Tatimingan mo nga para makuha Try natin mo. next yung ano lang, mga basic lang na galaw lang ng konting paa. Sige po, yung Turn foot- side to side. May footwork na kasama. Ito yung ito yung weakness natin. Pero syempre, Pero overcome pag-alala, natin relax yan. lang. So yun, ganun din. Mag-start muna tayo nasa gitna lang muna. Kahit mga dalawang talon. Tapos tayo natin mag-move from right to left. Okay. Okay, ready? 3, 2, start. Yan, try natin mag-move ng konti. Konti lang. Mali na agad. Di ba?
sobrang challenging niya kahit yung simple lang. Relax lang, yan, relax lang. Relax lang, yun, kuha na agad. Kaya natin to. Mapapractice natin yan, Joshua. Sige, relax lang. Yan. Aha, relax lang, konting move lang. Tumatama sa ulo ko. Naku, ilang jump pa lang yung Di ba? nakakasambahay. 30 seconds pa lang yun, inihingal na kayo. Napaka-challenging nga talaga. Pero ano po ba yung benefits kapag naggagawa, nag-i-incorporate ng ganito ng mga ibang footwork? Routine. Kasi kayo na, simpleng talon lang. Pero ngayon Yes. nag-a-add tayo ng side to side jump. Yeah, that's a Ano good yung- question. Besides sa coordination, yung jump rope kasi is a skill. Skill siya. So, yung isang footwork na ginawa natin, there's actually may mga more than 100 footworks ka pa pwedeng gawin with the jump rope. So, later, we can show you mga iba-ibang footworks. So, ang maganda sa kanya, since habang natututo tayo ng bagong skill, parang for some, mas ginaganahan sila. Ay, oo. May jump Something rope. to aspire, no? Yes. Something to look forward Iba-ibang kapag footworks. nag-i-improve ka sa jump rope journey. Tapos hindi na siya... 100? Yeah, more than 100. More than 100. Tsaka isa lang yun, di ba? So, what more yung mga iba-ibang footwork, then kino-combine namin. Tapos minsan gumagawa kami ng mga parang dance steps. Okay. Oo nga. With the jump. Mas engaging siya kapag Yes. ganun nga. True. Kasi pag kanyan, tatakbo ka, parang ma-over kasi puro takbo lang. Pero ito, pag jump rope, maraming variation na Kaya- hindi ka magsasawa. Kaya ang dami rin talaga na hook sa kanya kasi nga Tama. natututo sila ng bagong skill. Oo. Ito, naramdaman na natin ni Tini. Yung masayang pagod. Pero hindi naman masyadong pinagpawisan pa. Mamaya pagpapawisan tayo. Kaya kung nabiting kayo ngayon, marami pa tayo exercise na gagawin mamaya. Kaya abangan niyo yan. Yes! Pero tayo, ngayon bago tayo mag-water break, kasama nung... Sila parang hindi nila kailangan ng water break. Wala pa. Parang tayong dalawa lang yung napagod. pero bago po namin kayo muna anuhin ngayon, no, pagpahingahin, may tanong po muna kami sa inyo, sir. Kung may isang palaman lang po ang pwede mong ipalaman sa pandesal, ano po yung ipapalaman mo at bakit? Opo, isa lang tanong po. na eh. Sa Isa buong lang. mundo, sa dami po ng palaman, isa lang po talaga yung pwede. Isa lang. Hindi naman... siguro... peanut butter. Peanut Ayan butter. na. Yes, may sumagot din May ng sumagot na ng peanut butter. Baka magtampo po kasi yung peanut butter, wala pong pumili sa kanya kanina. Pero kayo naman, mga kasambahay, kung may isang palaman lang ang pwede mong ipalaman sa pandesal. Ano ito at bakit? I-comment nyo na lang po ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya, babasahin natin yan isa-isa. Kaya naman, I-comment mo na! Oh. O sige, Tini, mag-water break ka na. Sige, ako na Parang yung di naman water ako break. Ayaw ko Barbie, no? yata. Welcome back mga kasangbahay! It's me, Ira, your munting kasinera. At nagbabalik po tayo dito sa ating Cook It Right dito po sa Good Morning Kuya. At syempre, meron tayong bagong recipe for this morning. Pero bago tayo magluto for today, check muna natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin po sa mga palengke dito sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of March 23, 2026, ito po, ang presyo ng imported na bigas nasa 40 hanggang 70 pesos per kilo. Ang local po na bigas ay nasa 38 hanggang 65 pesos. Sa ating pong mga karne, ang pork 210 hanggang 440 pesos per kilogram. Ang beef naman po ay nasa 360 to 550 pesos per kilo. Ang whole chicken po nasa 145 pesos to 240 pesos po yan kada kilo. Sa atin naman po mga isda, ang galunggong ay nasa 200 hanggang 420 pesos. Ang tilapia, 140 hanggang 170 pesos po. Ang medium naman po na bangus, nasa 170 hanggang 280 pesos per kilo. Sa atin naman pong mga gulay, ang ampalaya, 100 hanggang 160 pesos per kilo. Ang kalabasa, 60 hanggang 90 pesos po. Ang sitaw naman, 80 hanggang 180 pesos kada kilo. Ang kada kilo naman po ng talong ay 50 pesos hanggang 130 pesos. Ang kamatis naman, ang kada kilo niyan 45 hanggang 80 pesos. Ang repolyo po, 60 hanggang 100 pesos per kilogram. Ang carrots po ay nasa 120 hanggang 200 pesos per kilo. Ang sayote, 35 hanggang 90 pesos.
Ang bell pepper, 180 hanggang 400 pesos per kilogram. Ang mahal. Ang cauliflower naman ay nasa 80 hanggang 180 pesos po per kilo. At ang lechugas, 60 hanggang 260 pesos per kilo. Ang bawang po natin, 120 hanggang 400 pesos kada kilo. Ang pulang sibuyas, 55 hanggang 150 pesos. Ang puting sibuyas naman nasa 50 hanggang 130 pesos per kilogram. Ang sili naman po nasa 100 hanggang 250 pesos per kilo. At ang luya, 100 hanggang 200 pesos per kilo. So parang wala naman masyadong malaking paggalaw dun sa mga gulay, sa karne at sa bigas po natin. Ang iba pa nating mga ingredients po, gaya ng refined sugar, 75 hanggang 90 pesos per kilo. Ang washed sugar, 62 hanggang 90 pesos per kilogram. Ang brown sugar naman nasa 60 hanggang 90 pesos. Ang itlog, 6 pesos hanggang 13 pesos kada piraso po yan. At ang mantika, 75 hanggang 190 pesos per liter. At eto na nga, syempre, nag-ready na tayo ng mga ingredients natin. Nag-mise en place na tayo, mga kasangbahay. Magpapaquiz talaga ako sa susunod para alam nyo na yung mga terminologies natin dito sa kusina. Pero syempre, meron din akong in-invite na isang chef for today. Kasi syempre, yung munting kusinera nyo ay pumaporma na lang dito sa kusina. At siya ang owner ng Keiko Ju's Japanese Food and Kai's Kitchen. Walang iba kundi si Chef Charles Raister Fernando. Good morning po! Good morning po mga kasambahay. Ayun, napaka-sweet naman ang bati ni Chef. Chef, ano po ba ang ipaprepare mo sa amin for today? So, ngayon po, ang ipe-prepare po ko po para sa inyo, para sa mga kasambahay natin, is ang pandeseta. So, bali localized version po siya ng bruschetta or bruschetta. So, syempre, pag bruschetta or bruschetta, di ba ang ginagamit po is baguette. Opo. So, sa atin, dito sa Philippines, ang kilalang bread is pandesal. So, yun ang ginawa natin ng version. Okay, so ano pala siya? Parang portmanteau ng pandesal and bruschetta. Yes. So, pandeseta. Pandeseta. Okay. Sige po, Chef, ano ba yung mga ingredients natin for the pandeseta? So, ang ingredients po natin is 7 pieces na tomato po. Diced po siya. Cucumber po na 1 piece, diced din po ang paghiwa. Lettuce po, 6 leaves. Cheddar cheese po natin and 5 cloves of garlic. Okay. Lemon po, olive oil and salt and pepper, then pandesal. Okay. Yun pala, very minimal yung ingredients, Yes po. no? Parang kapag ito yung pang salad natin, di ba? Pwede mo lang ibahin yung cut, tas makakagawa ka na pala ng ibang dish po, Yes ibang po, recipe. Sige po, Chef, ano po ba yung first po na step natin for the pandeseta? So, ang first step po natin is imimix lang po natin lahat ng ating Okay. vegetables. Opo. Chef, kanina napansin ko na nung binabanggit mo yung mga ingredients, 6 pieces ng kamatis, tapos 6 leaves ng lettuce. Parang feeling ko, Chef, ay naka-measure talaga yung iyong mga sangkap. Bakit po? Ba't ganun po? Hindi po tayo tantiameter. Yes po. Actually, pwede naman po siya na tantiameter. Okay. Kasi, syempre, hindi naman po yung ingredients niya, hindi naman kailangan na talagang naka-measure or naka-weigh. Naka-measure, okay. Nagbigay lang ako ng measure niya para, syempre, mga kasambahay natin, pag ginawa nila, maayos and standard. Okay. Kasi Chef, meron kayong business po, no? Tama po ba? Yes po. Okay, so gaano po kahalaga yung ganun measured yung mga ingredients when it comes to business naman po, Chef? Syempre po, pag sa business po, kailangan standard po, di ba? Okay. So, kailangan measured po siya, kailangan maayos po para pag naglabas po tayo, syempre, mas para sa amin po kasi. Opo. Yung kay Kuju po kasi and yung Kai's Kitchen is family business. Okay. So, para sa amin is mas importante yung quality ng food. Kasi yun yung babalik-balikan ng mga... Okay. Para pag bumalik sila, same pa rin yung lasa, no? Tapos, yun nga, syempre, on your side, syempre, kailangan hindi kayo malugi. Opo. Di ba? Yes, Yun. opo. Pero tama naman po yun, Chef, no? Chef, ano na po yung ginawa po natin? So, minix ko po yung garlic natin and yung olive oil. Okay. So, ang next step po is ito-toast po natin ng ating Okay. pandesal po. Pero pwede naman, Chef, kahit hindi po toasted o mas okay pag... Pwede po siya na hindi toasted kung yun po yung prefer, pero
syempre po nakadagdag ng lasa pag toasted yung Tsaka pagka chef, no, napansin ko kasi may mga liquid din tayo kahit papano. Pagka dumikit po yung liquid dun sa tinapay natin, hindi siya kagad magsasog. Yes po. Okay. So yung minix natin na garlic sa olive oil, yun yung ilalagay natin dito sa ating pan. Gusto niyo po dito, chef? Spatula po. Ayan. Ako talaga yung sous chef dito eh. Pero chef, pansin ko kayo po ay parang bagets na bagets pa. Kayo po ba, paano kayo nag-start po ng inyong culinary journey? Bale, ang inspiration ko po talaga is yung dad ko. Yung papa ko po, chef din po siya. Okay. So parang it runs in the blood. So high school pa lang po ako, nag-aaral pa lang po ako ng high school. Parang lumalabas na yung skills eh. Sumasali po ako sa mga cooking competition sa school. And ayun po, nananalo, nagpo-first place. Kaya nung pag-graduate ko ng high school, culinary po talaga. Yun na kagad yung Opo, pinili mo. culinary po talaga. So, alam Sabi mo ko na po talaga kung talaga. anong gusto mo. Opo. Gano'n po kayo katagal nag-aral po ng culinary, chef? 1 year po 1 sa year. culinary school. Okay. Same pala kami ni chef, 1 year din. So ngayon, chef, kayo po, isa na po kayo sa nag-handle ng business po ninyo, no? Yung Yes. Kikoju po. So ano po yung mga nyo doon, chef, sa inyo pong restaurant? Bale, meron po kami. Yung Kikuju po kasi is Japanese po. Okay. So, meron po kaming yung mga California maki, yung mga sushi Okay. rolls, and mga rice meal po, katsudon, mga donburi po, katsudon, gyudon, curry, Japanese curries. Okay. Okay. Bakit yun po ang napili nyo? Japanese cuisine? Ayun din po, isa rin po sa dahilan nun or sa reason nun si Papa. Kasi si Papa po is half Japanese. So, nasa blood pa rin po talaga. Oo nga, literal na it runs in the Opo. blood. Ayan. So, ano na po yung ginawa natin, So, chef? tinatoast na po natin ngayon yung ating pandesal doon sa mix ng garlic and olive oil. Alam mo, chef, napansin ko na ang ganda nga nun, no, na-infused yung oil natin with garlic. Yes. Para meron na incorporate din na taste flavor. po yung ating Galing. pandesal. Tapos syempre po, yung flavor ng olive oil. Iba rin po yung flavor ng olive oil. Ayun pala, chef, question. Anong klaseng olive oil yung pwede natin gamitin for this recipe? Pwede po yung virgin, extra virgin olive Okay oil. po. Or kung syempre ang olive oil pricey. Opo. Pwede rin naman na regular canola oil. Yung mga Okay. ganon. Pero if ever wala silang olive oil, tas ang meron sila margarine or butter, pwede ba yun for Pwede the rin po. recipe? Okay. Magiging creamy lang yung taste Okay. pag butter or Opo. margarine. Then, yun para siyang ang lalabas niya is garlic bread. Opo. Pero dagdag pa rin siya sa Sa lasa, flavor sa po. flavor. Tama. Chef, kayo, ano po yung pinakamasaya po na memory nyo sa inyo pong journey sa pagluluto, pagiging isang kusinero? Bale kasi yung pinakamasayang memory for me is yung actually pag-graduate ng pandemic, pag-graduate pa lang ako noon. Gagraduate Okay. ng culinary and naabutan ng Ng pandemic. pandemic, yun So na. hindi ako nakagraduate, hindi ako nakasampa sa stage, baga ganyan. Pero hindi ko siya parang tinake as negative sa akin. Parang kasi nung pandemic, sabi ko, pag may magagawa ako, gusto kong gawin. So nagluto ako ng food sa mga frontliners. So, for the whole pandemic halos, nagluluto akong food packs. Then, niikot ko yung mga checkpoints. Tapos umabot na-feature ako sa news noon. Then, so, nagbagsakan yung mga donations sa akin. Kaya, umabot na ako mga hospitals. Pupunta ako sa mga hospitals. Tapos, awa ng Diyos, never akong nag-positive sa COVID. Kahit sobrang lapit ko sa mga frontliner, syempre. So, yun yung kumbaga memorable sa akin. Okay, nakaka-proud naman, hindi lang talaga pagluluto, yung parang yan, nag-prepare ka ng mga sangkap, hindi lang ganun yung cooking. For me, ako din it's all about love, yung pagluluto. Kayo ba, chef, naniniwala kayo na sangkap ang pag-ibig sa pagluluto? Oh, kasi kung wala kang pag-ibig or walang love yung ginagawa mo, hindi, tawag dito, kumbaga lumalabas yun yung pag-ibig doon sa ginagawa mo. Pag walang love, hindi ka mag-enjoy, hindi mo, kumbaga, magugustuhan, hindi ka magtatagal doon sa isang bagay. That's right! So, kailangan talaga ng may love. And then, mararamdaman din yun ng mga kumakain ng niluto mo eh. Oo. Diba? May energy rin kasi di ba? So, chef, ito na nga. Ano na po ba yung gagawin natin after po natin ma-toast yung ating pandesal? Sarap po. Ganda ng kulay, oh.
after po natin matoast ng ating pandesal, Opo. is ito na po ulit, babalikan po natin yung ating mga gulay. vegetables, yes. Tapos imimix natin yung remaining, yung Wow. Ang sarap. Papakahilig ko pa naman sa garlic. Parang tayong mga Pinoy ay normal sa atin na hindi enough ang 1, 2, 3 pirasong tapos clove ng salt garlic. and pepper Okay. for taste. Okay. Then ang ating lemon juice. Ay, oh wow. Parang ito lang kayang kainin eh. Sarap. Okay. Kasi mimix na natin siya. Okay. Tsaka ang ganda pala, chef, pati yung the way you cut it po, no? Kasi pag kinain nila, meron pang bite yan. Yes, may- Iba-iba yung texture, no? Minsan talaga nasa nasa kung paano yung kinot ninyo. Imagine niyo mga kasangbahay kung bilog lang po ito, nakalagay dun sa tinapay niyo. Parang less yung experience na maidudulot niyan sa pagkain po ninyo. Pero pagka ganyan po yung cut, o di meron kayong makakagat, o di mas masarap lalo yun. At dahil po, isa sa mga ingredients natin, ang pandesal. O di, eto na, chef, matanong ko po kayo, kung meron kayong isang palaman na yun po yung pwede nyo pong ipalaman sa pandesal, aside from the, ito, chef, ano po ito at bakit? Actually, nasabi na ni Coach kanina eh. Kanina, okay. Peanut butter din kasi ang favorite ko talaga ang peanut butter. Meron bang halo yun, chef? Yun, di ba? Yung iba, peanut butter and jelly. Plain peanut butter lang. Okay. for me. Yung sweet ba to? Yung merong mga buo pang peanut? Creamy? Sweet na creamy na may mga buo. Ah, Ganun okay. talaga. Para may may crunch pag Okay, din. Hindi okay. siya yung talagang Plain na pino, lang. Oo, na- pinong-pino. Iba-iba rin kasi eh. Oo, iba-iba. Saka parang may specific akong peanut butter na naiisip. Yung orange yung takip. Yung nabibili mo sa Nasa palengke. palengke. Oo. Para kasi nung bata ako, hanggang sa ngayon, ganun pa rin yung lasa ng mga peanut butter. Parang hindi siya nagbabago. Sobrang Actually, consistent. yun talaga yung masarap sa pandesal. Di ba po? And tinapa yung peanut butter sa palengke. Oo, the best yun. At kayo pong mga kasangbahay, kung meron kayong isang palaman na pwede nyo pong ipalaman sa pandesal, ano po ito at bakit? I-share po ninyo ang inyong pong mga sagot sa ating social media accounts sa Facebook po at sa YouTube Live dahil po mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, chef, basahin po natin yun. I-comment mo na. At syempre, mamaya na tayo magpe-plate mga kasangbahay. Ngayon, puntahan muna natin yung iba nating mga kasama kasi parang alam ko, nainggit na sila na amoy nila yung garlic eh. Garlic bread na eh. Yan. Kaya sa atin yan, sinitikman natin yung ginawa ni Chef at ni Ira. Pero ito, may iba naman tayo. Alam nyo ba, mga kasangbahay, ang tooth decay o pagkasira ng ngipin ay isa sa most common oral health conditions. Kasama po dyan ang gum disease, tooth loss at oral cancer. Karamihan sa mga oral health condition na ito ay preventable po at kayang gamutin in the early stages. Yes, kaya bago pa po lumala at para maagapan, may mga paalala po ang World Health Organization mga kasangbahay. Una ay lagi pong mag-toothbrush araw-araw, gumamit ng toothpaste na may fluoride. Bawasan din po natin ang pagkain ng matatamis, huwag manigarilyo, pati vape, at syempre iwasan na rin po natin ang pag-inom ng alak para healthy po ang ating mga bibig. Mas masarap kumain at confident ngumiti pag healthy ang ating oral health. Yan, sa mga hindi pa nagtutoothbrush ngayong umaga, now is It's the a time. reminder, Toothbrush din tayo, guys. Sign na ito para mag-toothbrush kayo. Bukod po dyan, mga kasangbahay, ngayon po ay dry season na at idineklara na po ng Pag-asa na nag-umpisa na ang warm and dry season nitong Lunes, March 23, 2026. Pero kakaiba talaga yung weather natin ngayon, di ba, Broski? Oo. Kasi summer sa umaga, sa gabi ang lamig-lamig, Winter di sa ba? gabi, hindi mo na ma-explain kung ano ba Oo. nangyayari. Pero hindi lang basta flu dahil meron pa tayong tinatawag na super flu. Paano nga ba mapoprotektahan ang ating sarili laban sa mga sakit ngayong pabago-bago ang panahon? Ipapaliwanag po yan ni Dr. Ethel Catherine Antonio, isang adult infectious disease specialist.
Ang superflu ay isang uri ng influenza virus na tinatawag na H3N2. Ang pagkakaroon ng mutation sa mga structure na ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi na tumatalab ang mga bakuna. At dahil dito, tumataas ang mga kaso ng superflu. Ang mga sintomas ng superflu ay lagnat, sakit ng ulo at ng mga kalamnan, ubo, sipon at hirap sa paghinga. So, katulad rin ito ng mga sintomas ng iba pang mga seasonal influenza. Ang mga bata, ang mga edad 60 pataas at ang may mga comorbidities ay ang mas may mataas na chance na magkaroon ng superflu. Ang mga posibleng komplikasyon ay severe pneumonia, pwede rin magkaroon ng atake sa puso o kaya ay stroke. Mayroon tayong mga antiviral drugs, pero para matiyak kung ito talaga ay sanhi ng virus o baka naman kasi ito ay sanhi pala ng bakterya, kailangan sumangguni sa ospital para matest. Kailangan magpabakuna. Siyempre, huwag tayong matakot magpabakuna. Kailangan maghugas ng kamay gamit ng tubig at sabon o kaya ay alcohol. Kailangan magsuot ng face mask, lalo na sa matataong lugar. Siyempre, alagaan natin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang pagkain at pagkakaroon ng sapat na pahinga. Huwag tayong mag-atubiling kumonsulta sa health center o sa mga malalaking ospital kapag tayo ay nagkaroon ng mga sintomas gaya ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, ubo, sipon at hirap sa paghinga. Ayan mga kasangbahay, huwag po nating maliitin ang ubo at sipon, tsaka po yung lagnat. Doble ingat po tayo ngayong pagbabago na po ng ating weather kasi dapat healthy tayo. That's right. At para mas malakas na resistensya, kailangan din natin syempre ng exercise. Tama. Kailangan natin yan. Kaya si Tini Joshua, ano pa yung mga tinuro sa inyo dyan with Jump Manila? Yes, Ian! We're back! Kasama pa rin namin sila Sir Erwin at ang Jump Manila crew. At ready na kami para sa iba pang activities namin dito kasi kanina medyo tinuruan na kami nung ibang basic pero para sa akin kasi hindi siya basic. Dagdagan Grabe ang natin, pawis ko. i-upgrade na natin yung mga basic na natutunan mo. Pwede po bang i-ano natin yung next Mga level na movements po. footworks naman? Sige, for so- jump rope. Tuturo sa inyo ni na Coach Danny at Coach Iya yung crossover. Crossover. Naku po, crossover na. Ibang crossover yung Ay, iba ano. yan. Crossover yan. Sige po. Ah, sige. Crossover. Sa'yo. Okay. Gaganto. So, isang normal na jump Ah, isa-scoop and then daw. iko-cross. Ayan Jump, na. scoop. Kanina, nakangiti lang tayo. Ayan na. Parang napakadali. Ngayon, dagdagan natin ng difficulty. Jump and Go-cross scoop yun o- pala daw. So itong jump crossover, level 1 lang yan. na Level trick. 1 pa lang pala po pala to. Level 1 lang Sana yan. kayanin ko tong level 1. Sige, Jump? coach. Susubukan na po Yun. natin. Open. So, una ay Open. normal. Normal. Nauna ako. Cross your arms. And then, iko-cross at Jump, tatalon. scoop. Talon. Isa pa. And scoop. Oh, okay. Kulang daw ang scoop ko. Jump. Arise. Ah, nauuna yung talon ko. So, isa sa mga Timing tips lang. na sinabi ni coach, kailangan yung pag-cross po, tama po ba? Kailangan, pag nag-cross ka, both yung handle dapat lampas sa katawan. Kailangan lagpas sa katawan yung handle para di tumama nga naman. Yeah, oo, tama. Parang niyayakap niya sarili niya. Yan. At saka dapat pantay din po, hindi pwede mas Yes. mataas yung isa. Dapat nasa baba lang. Dapat yung rope, dapat nasa sa floor lang siya. Okay. Kasi once na tinaas niyo yung kamay niyo, yan, Yeah, oo, sasayad sasabit kayo. na. Or pag yung cross niyo masyadong maliit, hindi kayo Oo nga lulusad. eh. Pagka sa gantong, pagka nag-cross, okay lang ba na medyo mag-crouch or mag-bend ng konti? Sa umpisa, Okay okay, lang. lang. Parang makuha nyo lang yung Yeah, timing. yeah. Pero maganda pa rin if nakuha nyo na, we'll do the proper form lang. Nakadiretso. Yes, Ay, chest out. okay. So, for training muna. Sige, subukan Let's natin. try. Ano, Tini? Ready. Yun. Sige po. Ganun pala siya, kaya Level pala 1 pa lang nahihirapan to. ako. Sige po. Dalawang normal Dapat and pala then cross. Josh tiptoe lang.
Galing. Okay, guys, sa tagal na ako naglapit sa sobrang intense. Nakikita mo ba yung pangako? Ang saya! Ganun pala siya, kaya pala hindi ko nakukuha kanina. Ano, Dapat ano? pala nakatiptoe. Ano ba ginagawa mo? Talagang full si Vanilla. Aray ko. Oo, ganun pala dapat. Okay, yan yung mga common mistakes pala. Kaya maganda may community rin po, Yes. no? Na mapupuntahan yung mga kasambahay natin na kunyari interested nga sila. Ito mayroong support group nga rin, makakapag-coach sa kanila para malaman nila yung proper form or techniques. Para hindi sila ma-discourage naman sa pagja-jump rope. Mama! Kita niya, Pero sandali maliban pa po lang dun yun, sa no? tiptoe, ano po yung mga common mistakes pa po na nagagawa ng mga kagaya naming beginners? Dapat po, wrist rotation po. Okay, Rotation. ganyan siya. So, Oh, hindi pala dapat malayo. tsaka dapat hindi po ganyan Oo nga eh, oo nga, Mas no? nakakapagod siya. So, kailangan ganyan. Relax lang po. Nasa may hips lang ang inyong... Ayan. Additional to that, dapat yung knees nagbabounce. Okay? So parang spring. Yeah. And then you jump at the tip of your toes. Okay. Okay. Ayan. One more tip po is yung sa arms po. Huwag po masyadong wide. Pag halimbawa hahawak kayo ng rope, mas closer po sa body is much better. And then yung placement po ng arms nyo, kailangan nasa pocket level lang. Pag halimbawa nag-jump kayo. Parang ganun. Tapos slightly lang na nakabend yung elbows. Hindi rin masyadong nasa likod yung elbows. Hindi dapat ganun. Ay, sa Kailangan. length po ng jump rope. Kasi di ba may ibang mga jump rope, iba-iba yung length. Paano po ba yung kumbaga advisable? Bali po, nag-vary po yun sa height din po ng tao. ng Paano po ba jumper. sukatin, kunyari, for my height? Ano po yung parang... Sige, so kailangan yan, tama. Step on the middle of the rope. Tapos, bring up niyo yung handle. Dapat yung handle mismo nasa may armpit level lang. So, yan sa. Ito, tama lang. Ayun, ganun pala magsukat. Kasi mamaya baka na-first aid sila. Ang hirap, hindi magtuloy kasi mali pala yung Yes. length ng Kasi jump hindi rope rin pwedeng ninyo. sobrang haba. Pag Yeah. sobrang haba, tendency nun, sa side lang yung rope sa floor. So, mas mabilis na tayo mapatid. Pag sobrang ikli naman, sasabit talaga ng Yes. sasabit. So, kailangan, ayan, no. Para magtuloy-tuloy ngayong jump rope journey, kailangan tama yung natin, gear and equipment na ginagamit natin. Sa akin pala mahaba. Uwe! Oo nga, ayan o. Reasons! Oh, pero nagawa ko kahit mahaba. Galing, galing, galing. Actually, yun yung tip pa. Actually, especially sa mga beginners, or mga first time na gusto palang sumubok, madami dyan na-intimidate. Yeah. Kasi parang nakita nila, like, yung ginawa nyo, cross. Akala nila sobrang hirap. Yeah. Pero kayo pa diba nakuha nyo siya? First time ko lang First time nagawa nyo sa nakuha. buong buhay ko yun. So kailangan lang ng technique lang talaga siya and timing. So hindi talaga siya mahirap. Tama, tama. O, Tini, dahil iniklian na. Kailangan Ayan na, magawa mo wala yan. na tayong reason. Huwag kang kakabahan, ha? Ako lang, dapat dalawa tayo. Sige. Game Pero, ko. Dalawang normal din and sige, then isang sige. cross. Normal lang. Oh. Sige, ready? Okay, ready. Oh, mga kasambahay, baka i-judge nyo kami, ah. Ang hirap niya. Okay. Naka-record dyan. Okay, game. 1, 2, 3. Cross! Let's go, cross! Effective nga, no? Effective Yung pag mas- yung pag-adjust. Oo. 3. O, yun na. Hindi na nakakaya. Oh, walang nakakita, walang Hindi, nakakita. at least yun yung pa-practicein natin tama, sa bahay. tama. Kasi first day pa lang natin, bukas na yung may may cross-cross. Alright, this time, ano po ba yung pwede nyo maipayo naman sa ating mga viewers na ito gustong mag-try or gustong sumali sa inyong crew? Sa mga groups, so we have different jump rope communities. Meron kami Jump Supernova. We are having our jump sessions at Neapolitan Fairview or sa likod ng SM Fairview. And then yung mga nasa QC area, Quezon City area. So kami naman po yung mga community na tinatawag na QC skippers. Pero ang spelling, marami kasi nagkakamali dun sa QC kasi ang QC namin is KYUSI.
Like yung ginagamit QC, ni Mayor Joy, opo. QC skippers, kaya po, regularly po kami nag-held ng jump rope session sa circle po mismo. love it Tapos lang. every Saturday po yun, 10 a.m. to 12 noon po. So, kaya kung meron pong interested na sumali, pwede nyo po kaming i-reach out sa page ng QC Skippers. QC Skippers. Sa Valenzuela, we have free jump rope session every Tuesday and Saturday, 7 o'clock to 9 o'clock a.m. at Valenzuela People's Park po. Then, pa-follow na lang din po ng page namin na sa Facebook, Jump Valenzuela, also sa IG, Jump Valenzuela din po. Thank you so much. At least dumadami yung mga ganitong mga groups every cities. Mas dadami rin yung active yung lifestyle dahil sa pagja-jump rope. Yon, Joshua, makatag-enjoy ka dyan. May sasabihin daw tayo, Joshua. Nabuhol eh. Sige, sa'yo na yan. Kawawa ka naman eh. Pero thank you so much po for spending your morning with us, Mr. Erwin ng Jump Manila. And syempre, ang kanyang crew. Hello kayo. Hello po Kaway kayo. po kayo. Para makita po kayo yung inyong mga friends and family. Especially po, thank you rin sa pagtuturo po sa amin ng full body workouts gamit ang jump rope. Kaya subukan nyo na rin to dahil napakasimple lang mga kasambahay at pwedeng gawin kahit sa loob lang ng bahay. Kaya naman, let's all be healthy and fit together, mga kasambahay. Back to you, Tini. Oh, hindi, bakit sa akin? Pero ayan na, part rin po ng exercise ang proper rest. Kaya hinga po muna tayo saglit kasi we have more good vibes to share sa aming pagbabalik. Ay, mali. Game. Kailangan pala yung height. Factor talaga yung height. And we're back mga kasangbahay. So good morning Kuya with your munting kasanera. At syempre kasama pa rin natin si Chef Charles Reister. At ang oras po ngayong umaga ay 7:35 na po. Oras na po para i-plate naman ang ating dish. O sa mga hindi nakasunod po ng recipe, madaling-madali lang po to. Pwede nyo namang i-playback yung ating video later. Pero eto na nga, naka-plate na pala. Naka-plate na po. So pakita na natin, ito na po ang ating pandeseta. Ayun. O, zoom out na lang. So, Chef, naglagay lang tayo ng ano Ng po, cheese no? sa ibabaw. Ng cheese po sa ibabaw. O, yan. O, mga kasangbahay kompleto. May carbs, meron tayong fiber dun sa ating mga gulay. At syempre, meron din tayong additional na, good fat kasi may oil po, di ba, Chef? At syempre, yung iba pa nating aromatics, maganda to for the morning, no? Para may energy na tayo kagad. Pero bukod dito, sa pandeseta, mga kasangbahay, meron pang ibang prepare na food si Chef Charles Reister para sa atin. Sige po, Chef, go ahead po, pakiguide naman po So kami. ayun po, ang product po ng Keikoju is yung California Maki platter. Then iba-iba po ito assorted Maki siya. Meron kami yung bestseller namin is yung Crazy Ju. Then yung California Maki Deluxe yung nasa gitna. So ito siya yung pag nakahiwa-hiwalay. This is the California Maki Deluxe. Okay. California Maki, the most common. And ito yung Crazy Ju, yung aming Crazy Ju. own version. Okay. So same lang din siya na assorted Maki. Then ito naman, product siya ng Kai's Kitchen, yung Kai Sweet and Spicy Wings. So, Ayun. own recipe ko ng sweet and spicy wings. Maraming salamat po, Chef. Pero ano pa po ba yung ibang mga available po na mga food products po sa inyo pong restaurant po sa inyong Keikoju Japanese Food and Kai's Kitchen? Sa Keikoju po, meron pa kaming mga rice meals like donburi, may katsudon, gyudon, and curry, Japanese curry. Meron kaming katsu curry, mga ganon. Then sa Kai's Kitchen naman, more on Filipino dish kasi siya. Okay. So, mga sisig, Hungarian, liempo, yung mga ganon. Tapos naka-chowpan na rice naman siya. Okay. So yun po ba, Chef, ay magkasama lang din po sa isang location? Yes po, magkasama lang siya sa Okay. isang location. Sige po, saan po ba nila matatagpuan? Sa Imus Cavite.
So depende siya kung nag-crave kayo ng Japanese food, pwede kayo sa Keikuju. Then kung nag-crave kayo ng Filipino dishes like sisig, yung mga ganon, or wings, so pwede naman sa Kai's Kitchen. Ayun. Sige po, Chef, invite niyo po ulit sila dun po sa exact location po ninyo para mapuntahan po kayo ng mga kasambahay. Or kung order po sila, saan po sila pwedeng umorder? So ayun po, meron po tayong Facebook page, yung Keikuju FH, and yung Kai's Kitchen naman. So doon po pwede tayo mag-order. Kung outside Imus naman, pwedeng deliver via Lalamove. Ayun. At ito mga kasangbahay, yung kanilang contact number 0926-2391-760. Contact na kayo kina Chef Charles Raster. Chef, baka meron kayong gustong batiin sa umagang ito. Go ahead po. Ayun po, shout out po sa mga kapatid sa MCGI Lokal ng Kawit po, yung mga youth po ng Lokal ng Kawit, yung mga mothers, lahat po yung mga servants, and yung mga Fernando family from MCGI Lokal ng Chiba, MCGI Lokal ng Armela. Ay, ang aking Aim High Federation Officer, so ayun po, shout out po sa inyo. So salamat po sa Diyos. Ayun, maraming salamat po, Chef. At mga kasangbahay, abangan nyo kasi may TikTok kami ni Chef. Kami pala ay nag-meet na pala sa online. Nag-duet siya ng TikTok ko at abangan nyo sa mga susunod na social media namin. Pero yun, maraming salamat po, Chef, Salamat for po. preparing the pancetta. Panibagong recipe to para sa amin. Madali para magawa ko sa mga kasama sa susunod. At maraming salamat din po sa iba pang mga food po na prepare nyo para sa amin. Maraming salamat po. At ito na nga, puntahan naman natin ang iba pa nating mga kasama. Alam kong gutom na kayo. Wait lang, malapit na tayong kumain. Yes, actually Sarap. sobrang happy ng heart namin dito ni Oo Ian nga kasi eh. favorite namin yung mga hinanda ni Chef at Gusto namin excited yan. na kami, Chef. Asahan niyo na ubos po yan mamaya. Matik yan, matik. Yes, pero para naman po sa kaalaman ng lahat, nananawagan po ang mga leader ng bansang Bahrain at Egypt para po sa pandaigdigang kooperasyon upang protektahan ang Strait of Hormuz. Binigyang diin po ng Bahrain at Egypt ang sinasabi nilang importansya ng pagpigil sa banta ng Iran na guluhin ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Ito ay kaugnay pa rin po ng tensyong nangyayari sa gitnang silangan. Nangyari pong panawagan ng magpulong sina Bahrain's King Hamad bin Al Khalifa at Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi. Iginiit po ng dalawang leader na ang pagprotekta sa maritime routes ay shared international responsibility na nangangailangan ng kooperasyon, hindi lamang po sa buong rehiyon ng gitnang silangan, kundi sa buong daigdig. Nananawagan din sila na itigil na ang anumang pag-atake o provokasyon sa mga kalapit bansa gaya ng Jordan at mga bansa sa Gulf. Matatandaang nagsimula ang gulo noong February 28, kaya ngayon ay apektado na ang daloy ng langis at natural gas sa rehiyon. Todo suporta naman ang Egypt sa kanilang nearby countries para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Manatili pong updated dahil malaki ang epekto nito, lalo na sa presyo ng petrolyo na nararamdaman nating lahat. May magandang balita naman tayo dahil nakauwi na ang 343 overseas Filipino workers o OFWs mula po sa Middle East. Sinalubong mismo ni Pangulong Ferdinando R. Marcos Jr. ang ating mga kababayan sa Villamor Air Base pagkatapos ng kanilang mahabang biyahe mula Saudi Arabia, Qatar, Kuwait at Bahrain. Sabi nga ng Department of Migrant Workers o DMW, dumaan pa sa land crossing ang marami sa kanila dahil sa mga airspace restriction sa rehiyon. Kasama na po ang mga bata sa bilang ng nakauwi at dependents ng mga OFWs. At ang isa pang good news ay susunod pa po na mga chartered flights mula sa United Arab Emirates o UAE para sa iba pa nating mga kababayan na gustong umuwi. Makakatanggap naman ng mga repatriates natin ng financial aid at tulong para makauwi sa kani-kanilang mga probinsya ng maayos. Sa mga nakauwi na po, welcome back to the Philippines and we're very happy that you are safe. Maraming salamat sa Diyos dahil nakabalik sila ng maayos dito sa ating bansa. Time check naman po tayo ulit, mga kasangbahay. It's 7:42 in the morning and it's time for something good. At ito nga po ay tungkol sa isang food cart vendor na tinulungan ng dalawang motorcycle rider. Sa social media post po ni Motor Rider Jimio, nasa Kalayaan flyover po siya nang makita niya yung vendor na nahihirapan magpedal paangat
dito. Nakita rin po ito ng isa pang rider at kahit di po sila magkakakilala, ay agad silang tumulong doon po sa vendor. Itinukod po nila yung paa nila sa food cart para matulak ito gamit ang power ng kanilang motor. Wow! Hindi po nila iniwan si Kuya Vendor hanggang sa makalagpas sa palusong ng flyover. Marami pong netizens naman ang natuwa sa ginawa ng dalawa at nag-viral pa ang video with 1.3 million views. Wow! At maging po ang Good Morning Kuya ay saludo po sa ipinamalas nilang pagmamalasakit na talaga namang masasabi nating Something good! Uy, nakakatawa. Inspire talaga pag ganyan yung mga balita natin Oo. every morning. Hanggang ngayon meron pa rin tayo nung yung kultura ng bayanihan, Oo, di ba? Nung tulungan. Galing nga. Oo, tsaka sa mga Pilipino, natural talaga yun. Oo. Parang minsan, isipin mo, ewan ko, kung sa ibang lahi, parang mahihiya ka na mag-ask ng help. Oo. Pero dito sa atin, natural sa mga Pilipino na talagang matulungin tayo. Tama. Kaya nakaka-proud po kayo. Maraming salamat. At ito, isa pa sa mga nakaka-proud, yung mga kasama natin, galing-galing mag-jump rope. Punta natin sila Joshua, Tini. Alright. Ngayon naman, shoutout muna sa lahat ng nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina, tinanong natin sila kung may isang palaman lang ang pwede mong ipalaman sa pandesal. Ano ito at bakit? Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Anatea, egg or sunny side up kasi yun lagi nahain ni mama tsaka mas malasa. Perfect! Ito naman ang komento ni Jolina Grace. For me po, the best ang mayonnaise. Simple lang pero classic. It reminds me of my childhood. Ang sabi naman ni James Darrell Manlapaz, favorite ko na pinakamasarap na palaman sa pandesal, Coco Jam with matching black coffee. Perfect combination talaga siya, lalo almusal. Almusal sa morning wag sa gabi. Pero mga kasabay, abangan nyo naman po bukas ang exciting activities natin. Naranasan nyo na po ba yung di mo masabi yung iniisip mo sa maayos na paraan? Di ba? Yung parang lutang na lutang ka na sa araw na ito. Sige. Abangan bukas si communication expert na si Ken Lizardo para sa mga sikreto kung paano magiging mas confident at effective communicator. Tama. At mula naman sa Australia, bibisita sa ating kusina ang ating special guest na chef para ituro ang kanyang chicken wall of vent. What? Tama ba yung bigkas ko doon? Wall of vent. Tama yung bigkas ko, no? Isa itong world-class recipe na siguradong magbibigay ng bagong twist sa inyong mga handaan. Kaya naman, abangan niyo po yan bukas. Oo, tama. Samahan nyo namang ako alamin ang tamang disiplina at training routines para sa bodybuilding question mark. Mula sa paghahanda sa kompetisyon hanggang sa practical tips para sa mga beginners. Perfecto para sa lahat ng gustong simulan ng kanilang fitness journey. Okay. Ngayon naman, pakita mo na kung ano natutunan mo. Oh, basic sa mga lang. coach natin, nakita ko, nagpapaano ka na nangingi kang tips Humingi lang ako ng tips kung paano ko siya itutuloy-tuloy. Okay. pero yun, ang nakuha ko ngayon, yung hanggang dito sa, ano ba tawag dito? Sa crossover. Ayan. Oo. Pero ang magpapakita kasi talaga ngayon ng kanilang mga skills ay yung ating Tama. crew, Jump Manila Next crew. natin showcase yung ating mga jump rope from Jump Manila. Yes, Okay, may bago pakita na muna kaming natin jump ang rope, crew guys. ng Thank ating you jump so much crew. po. Pero ngayon, papakitaan daw nila tayo ng kanilang mga routine. Yung Okay. mga hindi na natin kaya to. Okay. Ang kanila daw gagawin ay, ano po yung unang step? Side swing. Side swing. Tapos open, and then crossover. Tapos Polypocket. polypocket. Ayan. Sige, pakitaan nyo nga po kami. Paano po ba ginagawa yung side swing, open. Okay, ready? 1, 2, 3. Open, side swing, open. Crossover. Oh, no. What? Oh, Polly Pocket na yan. Galing. Side swing, open, crossover, Nakaka-pressure Polly Pocket. naman. May mga Ayan, kasabay. kasambahay yung kanilang ginagawa at ilan lamang po yan sa mga routines na pwede niyong matutunan kapag sumali po kayo sa mga ginagawang free na jump rope sessions ng Jump Manila at ng iba't iba pong mga groups gaya ng Jump Valenzuela, Jump Supernova at iba pa. Diba? 100%
plus po yung pwede niyong matutunan mga kasambahay at 3 pa lang po ito sa pinapakita nila, no, na pwede nating matutunan kapag sumali tayo sa kanila at pinollow natin sila sa kanilang mga social media accounts. And this time, Coach, baka may gusto po kayong i-shout out. Yes, yun lang. Visit nyo kami sa page namin, Jump Manila, Instagram, Facebook, and TikTok. Nagpo-post kami doon ng mga schedule ng mga jump rope sessions ng mga different communities. So nabanggit nyo kanina, we have Jump Valenzuela, Jump Supernova, QC Skippers, meron ding Jump Bulacan, may from Isabela, there's also community, meron ding Marikina, meron ding Rizal, meron ding Luneta. So doon, pinopost namin yung mga free jump rope sessions nila once a week. So pwede sila mag-join. Tapos if you're looking din for quality jump ropes, visit nyo din kami sa page. We have online stores na pwede kayo mag-order. Yun, tulad Ang nito ganda ang nga ating nitong sa atin, oh. jump rope ngayon. Perfect. O, di ba? O, pakita na natin. Pakita Yung natin ating yung learnings. natutunan natin. Meron tayong yung cross, di ba? Ayun na, ang Cross. sinasabi ko. Cross. And, Wala at tayong dahil nakita. dyan, habang nagpapasalamat tayo, kailangan nag-jump rope. Oh, thank you, Dr. Rosenrico Mendoza of J Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. J Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For inquiries, visit our Facebook and Instagram page or visit the clinic on 161 133 Bansalang Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917312572. And we would also like to thank Linisan Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply manifold system, and meron din silang pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Ang galing nyo dyan, ha? Habang nag-greetings, nagja-jump rope, ha? Galing-galing nyo. Mamaya gusto ko tuloy isubukan. Si Celine nagkakwento kanina na may mga may experience. Ikaw ba, Ira, may experience? Oo, dati. Kaya ako Jump rope. nakakuha ng commercial. Na-approve ako isang TVC dahil marunong ako mag-jump rope. Wow! Magaling din pala to si Ira. So, tuloy matry kasi mamaya may mga jump rope sila with Jump Manila. At ayun, babati lang tayo. Good morning lang po sa Miranda Restriction Family, kay Goku, kay Tala, and kay Sam. Good morning! Yes! Good morning lang din po sa aking mommy, sa aking daddy at kay Yuna. Tadaan! Thank you and good morning sa Martinez Dental Clinic. Kung naghahanap po kayo ng mga dental services, visit lang po kayo dyan sa may Graman Medical Building, Barangay Daquila, Malolos, Bulacan. At meron din po silang branch dyan po sa may Plaridel, Bulacan. Kontakin nyo lang po sila sa... Saan na nga ba ang contact number sila? Number na 0448-139-403 and 096905186116. Thank you, Dr. K. Chris Martinez Rotap, for taking care of my pearly whites because you make my dream smile possible. Good morning sa aking mamsi. Good morning! O, na-enjoy nyo ba yung mga activities at napag-aaralan natin today, mga kasangbahay? Gusto nyo pa ba? Don't worry dahil marami pa tayong pag-uusapan at aalamin bukas dito lang sa... Good morning, Kuya!